Sa kabilang banda, mas maagang gumising si Chung kaysa sa ibang mga disipulo. Aalis siya papuntang kakahuyan. Habang naglalakad sa bundok na iyon, naiisip niya na kahit na ang lahat ay para sa pagpapalakas, nagtataka siya kung bakit niya iniiwasan ang mga ito at ginagawa ito araw-araw ng mag-isa. Sinabi niya na ito ay hindi tulad ng anumang sikreto sa ganitong uri ng paraan ng pagsasanay. Buong lakas lamang nitong iniindayog ang espada habang binabawasan ang distansya sa pagitan ng iniisip at katawan ng isang tao. Ito ay isang napakasimple at hindi sopistikadong pamamaraan na tinatawag na body and sword unification. Nakamit na ito ni Chung sa kanyang nakaraang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit nagagawa niya ito sa isang tiyak na lawak ngayon. Ngunit hindi niya ito magagawa ng perpekto. Nakaranas din siya ng ilang side effect pagkatapos subukang gayahin ito sa hindi kumpletong anyo. Ibig sabihin, kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang patuloy na magsanay at maging isa sa kanyang sword sa lalong madaling panahon. Ang problema ay hindi niya magagamit ang kanyang sword arts at malayang magsanay sa harap ng mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Mount Wasek ay maaaring mahulog sa kaguluhan kapag nakita nila siyang nagsasanay. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makitang mangyari iyon. Kaya naman pumupunta siya sa Falling Petals Peak sa madaling araw para magsanay ng sword arts at pagkatapos ay bumababa. Ngunit ngayon, nagulat siya nang makitang may ibang tao rin doon. Iniisip niya kung sino ang pupunta rito, maliban sa kanya. Sa oras na ito ay isang batang babae na nagsasanay ng kanyang sword art. Nagtago si Chung sa likod ng isang bato upang makita ang Twilight Beauty training doon. Siya ay tila malambot ngunit makapangyarihan, marangyang ngunit matikas, mahina ngunit hindi natitinag, sword dance. Ang kanyang sword ay parang plum-plum. Natigilan si Chung nang makita ang nakaraang sword arts ng Mount Wasek sa sword dance ng isang batang babae sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala niya ay nakalimutan na sila ng lahat maliban sa kanya. Ang dating sword arts ng Mount Wasek na hindi nakikita ng iba ay ginagamit na ngayon sa kanyang mga mata. Iniisip niya na hindi mahalaga kung ano ang natutunan ng isang sword arts. Ang mahalaga ay kung bakit nila hawak ang kanilang sword. Biglang nahanap ng babaeng iyon si Chung na nakaupo at nagmamadaling inilagay ang kanyang sword sa kanyang leeg at tinanong kung sino siya. Isinusumpa siya ni Chung para siya ay ma-detect ng isang batang katulad niya. Sa palagay niya ay hindi na niya matatawag ang kanyang sarili na santo ng plum-plum sword. Tinanong ulit siya ng dalaga kung sino siya, hindi pa raw niya nakikita noon. Iniisip ni Chung na ito ang itatanong niya tungkol sa kung sino siya. Mukha siyang disciple ng Mount Wasek, ngunit iniisip din niya na madaling maakit ng babaeng ito ang maraming lalaki. Isinalaysay ni Chung na gumugol siya ng 80 taon ng kanyang nakaraang buhay sa Jiangho, at sa lahat ng panahon, wala pa siyang nakilalang kasing ganda niya. Kung hindi lang siya bata, baka nahulog na ang ulo niya sa kanya. Inaamin niyang maganda siya, pero patuloy pa rin siyang nakatitig sa kanya nang may pagdududa. Iniswing niya ang kanyang sword at binigyan ng mahinang hiwa si Chung sa kanyang leeg, hinihiling sa kanya na kilalanin ang kanyang sarili. Sinabihan siya ni Chung na tingnan ang uniforme ng marshal ng Mount Wasek, ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Kaya tinuro niya ang logo sa uniforme niya para maintindihan niya. Sinabi niya na hindi pa niya ito nakita noon, at tinanong kung siya ay isang third-class na disipulo. Sumasagot siya ng oo. Sinabi niya na ang third-class disciples ay ipinagbabawal na umalis sa sect pagkatapos ng paglubog ng araw. Sumagot siya na nakatanggap siya ng pahintulot mula sa sect leader. Hindi siya makapaniwala na nagbigay ng pahintulot ang sect leader sa isang third-class disciple at sinabing, nagsisinungaling si Chung. Sinabihan siya ni Chung na huwag mag-atubiling kumpirmahin ang sinabi niya. Tumingin siya sa mga mata nito at nagtanong kung sa palagay niya ay maglalakas loob ang isang disipulo ng Mount Wasek na magsinungaling gamit ang pangalan ng sect leader. Bahagyang itinulak niya ang sword na iyon at magalang na tinanong kung maaari niyang ilayo ang sword na ito sa kanya, dahil medyo delikado ito. Inalis niya ang kanyang sword sa kanyang leeg, ibinalik ito sa kaluban, at sinabi na sa anumang kaso, ipinagbabawal na makita ang iba na nagsasanay. Sinabi ni Chung na araw-araw siyang nagsasanay dito hanggang kahapon. Siya ang biglang sumulpat at ngayon ay siya naman ang may kasalanan. Tinatanong niya kung ano ang dapat niyang reaksyon dito. Sumagot siya na dapat ay lumabas na siya nang makita siya.
Sinabi niya na ang isang tao na hindi pa niya nakikita noon ay nakatago sa paligid ng Mount Wasek at nagtanong kung hindi niya dapat kumpirmahin kung sino ito, o kung siya ay mali doon. Hindi ito sumagot at tinitigan lang siya ng masama. Sinubukan ni Chung na basahin ang kanyang mukha at iniisip kung siya ay galit. Nakagat niya ang labi niya at iniiwas ang mukha. Ngumisi si Chung, iniisip na hindi siya masyadong magaling sa mga salita. Maaaring matalas ang kanyang espada, ngunit hindi iyon ang kaso sa kanyang dila. Kung isasaalang-alang ang kanyang hitsura, hindi niya akalain na mapapasok siya sa maraming pag-aaway. Tumingin ito sa kanya at nagtanong tungkol sa kanyang pangalan. Sagot niya, si Chung Mayong. Tinatanong niya kung natanggap na niya ang kanyang Daoist na pangalan. Sumagot siya ng hindi, at sinabing Chung Mayong ang pangalan niya. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa hindi, at bakit hindi niya ito natanggap kapag ang pangalan niya ay nagsimula sa Chung, tulad ng mga pangalan ng tao ng third-class disciples, blanko si Chung. At ang sagot, wala pa lang siya. Pero kung matatanggap man niya ito ay kapareho ng tunay kong pangalan. Nagkukunwaring naiintindihan niya ang kanyang mga salita. Kapag nakikita siyang ganoon, sa tingin niya ay talagang pipi siya. Tumingin siya sa kanya at sinabing ang pangalan niya ay Aisel at siya ay pangalawang class disciple. Idinagdag niya na kung talagang third-class disciple siya ng Mount Wasek, siya ang kanyang senior. Iniisip niya kung may kasama si Beck base sa sequence ni Chung Mayong. Natural lang na may makakasama si Beck pagkatapos niyon. Gayunpaman, wala pa siyang nakikitang kasama nito mula nang bumalik siya. Akala niya walang tao, dahil lang sa malalang sitwasyon sa Mount Wasek. Tinatanong niya ito kung iyon lang ang sasabihin niya. Bumalik si Chung sa realidad at tinanong kung ano ang gusto niyang sabihin. Tinatanong niya kung bakit hindi siya binati nito. Talagang galit si Chung, ngunit pilit na kinakalma ang sarili, sa pag-aakalang bata pa siya. Kaya siya ay tumawa at sinabi na ito ay maganda upang makilala siya. Higit sa lahat, gusto niyang lumabas siya habang papalubog na ang araw, gusto niya lang naihinto niya ang pagkuha ng espasyo sa training ground ng iba. Nagsimula siyang maglakad palayo. Sinasabi na susuriin niya ang sect leader kung nagsasabi ito ng totoo. Binabalaan din siya nito, na sinasabi na kung nagsisinungaling siya, dapat na handa siyang harapin ang mga kahihinatnan. Tinapunan siya ni Chung ng masamang tingin. Sinisilip din siya nito kapag aalis, at tinatawag siyang kakaibang bata. Nagtataka si Chung kung kakaiba ang tawag nito sa kanya. Iniisip niya na dapat na siyang magsimulang maghanap ng bagong training ground. Sa silid kainan, ang mga estudyante ay nakatingin sa hapag ng almusal. Luminggalinga si Chung sa paligid at nagtataka, ano ang meron sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na napakakulimlim ng kapaligiran mula noong binaligtad niya ang puting plum-plum boarding house. Tinanong ni Chung si Jong, ano ang mali sa kapaligiran. Sagot niya na nabalitaan nilang. Gulat na babalik ang mga nakatatanda nila. Tinanong ni Chung kung sila ba ang may Beck sa kanilang mga pangalan. Nagtatanong din siya, ano ang mali sa kanilang pagbabalik. Sinabihan siya ni Jong na huwag silang tawaging tuka. Narinig niya na maaaring may matitinding parusa kapag narinig nilang sinasabi ito. Tinanong ni Chung kung ang ibig niyang sabihin ay siya o si Chung, sino ang mapaparusahan. Sumagot si Chung na ito ay isang bagay na dapat niyang pag-isipang mabuti. Sa anumang kaso, lahat sila ay umalis sa Mount Hua upang gawin ang kanilang sariling closed-door training. Dahil ang mga pasilidad ng pagsasanay dito ay hindi maayos na napanatili, walang lugar para sa kanila na magsagawa ng malawakang pagsasanay sa saradong pinto. Nagtatanong si Chung kung bakit iyon ang nagiging sanhi ng pag-uugali ng iba. Iniisip niya kung dahil ba sa mga nakakatanda ay may makukulit na personalidad at binubugbog sila. Sumagot si Chung na, hindi katulad ng ibang tao, hindi nila binubugbog ang sinuman. Tinanong ni Chung kung sino iyon. Nag-aalangan si Chung na sabihin na tungkol kay Chung ang pinag-uusapan niya, kaya sinabihan siyang lumipat sa paksang ito. Sumama si Gul sa usapan at sinabing, lahat ito ay dahil sa conference. Tinatanong ni Chung kung ano ang conference. Sumagot si Gul na ito ay ang Mount Hua at Southern Edge Conference. Ito ay isang martial arts competition kung saan ang Mount Hua Sect at Southern Edge Sect ay nagtitipon taon-taon upang makita kung ano ang kanilang naabot sa nakalipas na taon. Naalala ngayon ni Jung na nakarinig siya ng ganoon. Sinabi ni Chung na narinig niya na ang komperensya ay ginaganap tuwing 5 taon upang ailapit ang dalawang sekta sa isa't isa.
Ngunit nagbago ang mga bagay. Kahit na sinasabing palitan pa rin ito ng karanasan sa pagitan ng ikalawa at third-class disciples, actually more of martial arts competition ito, pero hindi rin naman ito eksaktong kompetisyon. Sabi ng isa pang estudyante, ito ay higit pa sa one-sided battering, masakit pa rin ang mga pinsalang natamo nila sa pambubugbog 2 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Jong na lahat sila ay nagtataka kung paano sila maipapasa ngayong taon. Kung madudurog sila ng lubusan, hindi maipapakita ng kanilang mga nakatatanda at matatanda ang kanilang mga mukha sa paligid. Kung mangyayari iyon, magiging kalokohan na naman ang atmosphere dito. Nagtatanong si Chung Kong. Ang sinasabi niya ay ang buong bagay ay magiging masyadong malaking bagay kung ang mga matatanda ay makisangkot, kaya ang pangalawa at third class na disipolo lamang ang lalaban, at sila ay binugbog ng isang panig sa lahat ng oras na ito. Nahihiya si Chung at sumagot ng oo. Idinagdag niya na ito ang dahilan kung bakit umalis ang mga nakatatanda para sa pagsasanay sa saradong pinto upang maiwasan silang mapahiya muli, at ngayon ay babalik sila, na nangangahulugang malapit na ang komperensya. Si Chung ay biglang nagsimulang tumawa ng malademonyo, napagtanto na sila ay lalaban sa Southern Edge Sect. Nagalit si Chung nang malaman na ang kompetisyon ng martial arts na hindi umiiral noong panahon niya ay umiiral na ngayon ng hangina ang Mount Hua Sect. Galit niyang binabali ang mga chopstick na iyon, iniisip na talagang minamaliit ng mga iyon ang mga ito. Sinabi niya na kahit gaano pa kagulo ang Mount Hua Sect ay hindi niya hahayaang makatakas sila dito. Tinanong niya si Jong kung matatalo ba sila ng mga senior na babalik pagkatapos ng closed-door training. Sumagot siya na ang katotohanan na kailangan nilang magsagawa ng closed-door training para sa martial arts competition ay nangangahulugan na ang mga bagay ay hindi masyadong maganda para sa kanila. Gaano man kalaki ang kanilang natamo noong panahong iyon, mahirap igarantya na sila ang mananalo. Sigaw ni Chung na kung ganoon, dapat sila ang manalo. Pagkatapos ay tinanong ni Chung ang kanyang mga nakatatanda kung handa silang gawin ang anumang bagay upang manalo, kahit na kailangan nilang uminom ng lason o mabali ang mga braso at binti. Tinanong niya kung handa na ba silang mamatay para gawin ang anumang kailangan para matalo ang kalokohan ng Southern Edge Sect na iyon. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala, dahil gagawin niya itong manalo. Sumigaw siya na bubugbugin sila hanggang sa mapuno sila ng dugo sa loob ng silid ng sect leader. Sinabi sa kanya ni Anim na ang pangalawang klase na disipulo ay pabalik na. Ang ilan sa kanila ay nakarating na sa Huaam, at ang iba ay makakarating din doon sa lalong madaling panahon. Ngunit tinanong niya ang sect leader kung bakit ang Mount Hua at Southern Edge Conference, na orihinal na naka-schedule na matapos ang kalahating taon, ay nauna ng ganito sa schedule nito. Siya ay tumugon na ang Southern Edge Sect ay nagpadala ng isang liham na nais nilang magkaroon ng komperensya ng mas maaga sa oras na ito. Sinabi ni Yunam na kung iyon ang kaso, hindi nila maaaring imongkahi na itulak ito pabalik. Ang hirap talaga ng sitwasyon nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa sect leader na ang Mount Kiwa Sect ay tumataas na ngayon. Maayos naman ang takbo ng lahat, at least hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Isinasaalang-alang na ang lahat ng ito ay naganap sa loob ng ilang buwan. Hindi nakakagulat na binabantayan sila ng mga tao. Sumang-ayon sa kanya ang leader ng sekta. Idinagdag ni Anim na sila ay isang martial arts sect sa kanilang mga core. Bagamat natutuklasan at natututo sila ng mga bagong martial arts, hindi pa ito ang panahon para makita nila ang mga resulta sa larangang ito, at kahit na ang mga mayroon sila ay wala pa rin sa antas kung saan sila makakalaban sa Southern Edge Sect. Gayunpaman, kung sakaling ang mga resulta ng Mount Hua at Southern Edge Conference sa pagkakataong ito ay kapareho ng mga nauna, kung gayon siya ay natatakot na ang mga batang ito na nagsisimula ng makakita ng pag-asa ay isipin na ang Mount Hua Sect ay hindi makakarating, at babalik sa loser mentality. Nagtanong ang sect leader kung sa tingin niya ay hindi pa niya alam ito. Nang gabing iyon, inilabas ang lahat ng mga disipolo sa kanilang mga silid. Tinanong nila kung gusto ni Chung na baguhin ang paraan ng pagsasanay at kung iyon ay magiging mas mahirap kaysa dati. Bigla silang lahat ay lumingon sa likod nang tanungin sila ni Chung kung nandoon ang lahat, sumagot si Jong na tinipon niya sila gaya ng kanyang hiniling, ngunit iniisip niya kung paano sila magsasanay